ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. No one unlocked for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you. Pasko pa ba? Tapos na kaya ang Pasko? Back to work na ang lahat. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Bakit naka-Mariah Carey pa? Yung iba po kasi nakabakasyon pa rin sa kanilang mga probinsya. Yung iba balik na sa trabaho. Pero yung iba sagad na yan hanggang New Year. Ilang araw na lang po 20 to 25 na. At bagamat holiday nitong kahapon, ngayon ay back to work. Pero may namimiss ako sa programa. Hindi ko alam kung late lang siya o darating siya. Pero mukhang habol ang Lakay Mayor Deo Macalma. Welcome po dito sa aming programa ng Damdaming Bayan. Ito po si Sister L Elaine Apit. Hahabol ang Lakay Mayor Deo Macalma. Narinig natin kanina report ni RH5 Val Gonzales. Medyo natawag talaga yung atensyon ko, lalo na sa isang katulad ko na laking probinsya at sanay na yung buko ay hinihingi lang. Oo, kapag kayong kapitbahay mo gustong magbuko salad, hihingi lang sa'yo ng buko yung kapitbahay nyo. Pero dito pala sa Manila ngayon nagtaas na ng 60 pesos ang presyo ng buko. Kaya naman doon sa mga magbubuko salad, fruit salad na lang, fruit cocktail daw ang bibili nila. At lalagyan na lang yan ng all-purpose cream. Ano ba mga nilalagay dyan, Kuya Het? Gatas, evap, condense. Hindi kasi ako marunong gumawa ng ganun Yung mga cream, ganyan, tsaka gatas. Pasensya na kayo, hindi ako gumagawa ng ganun. Marunong lang po ako kumain. Pero yung buko salad, sobrang sarap kasi ng buko salad. Iba ang lasa kapag ka buko salad, kapag ka mas marami yung buko. Pero kung ikaw naman ay magbubuko salad, kakain ka ng malamig. Pero iinit muna yung ulo mo dahil mahal ang presyo ng buko. Pero maliban nga po dyan, atin din pong binabantayan dahil kahapon, ayon sa report ng ating mga reporters na umiikot sa ilang mga palengke dito sa Metro Manila, maging sa labas ng Metro Manila, nagtaas na ang presyo ng mga karni, katulad po ng karne ng baboy. Aalamin natin yan kung yung mga presyuhan na ba yan ay makatarungan tama at hindi sobra doon sa itinakdang presyo, dahil ang sabi nga rin po ng DTI, sila po ay nagbabantay sa mga presyo ng mga bilihin. Alamin din natin ang pagbabantay ng Department of Agriculture. Susubukan natin kunin ang panig ng Department of Agriculture at alamin nga natin kung sila ba ay mayroon ding price ceiling, price cap doon sa mga presyo ng mga agri-products. Dahil importante po yan, lalo na yung mga gulay-gulay. Marami sa ating mga kababayan di naman mahilig kumain ng karne. Gusto nila yung mga gulay, lalo na mga fresh veggies na tinatawag. Yung mga mahilig sa salad, diba? Yung mga veggie salad, mga vegetarian dyan. Alamin nga natin kung kumusta ang pagbabantay ng Department of Agriculture, lalo na po ngayong malapit na ang New Year.
Pero ang DTI, sinabi sa atin ni Secretary Cristina Roque nung ating nakapanayam, binabantayan nila itong mga nagbebenta ng paputok, lalo na yung mga nagbebenta ng bawal na paputok. Marami na pong ipinagbabawal na paputok, katulad na po nitong boga, yung piccolo, na alam naman nating harmful. Ito ay dangerous sa ating mga kabataan na mahilig magpaputok, mga pasaway. Yung iba kahit binabantayan ng magulang, malingat lang konti, aba, magpapaputok na. Ayon po sa datos na nilabas ng Department of Health kahapon, pumalo na sa 43 yung bilang ng mga naputukan ng o yung pong tinatawag na fireworks-related injuries. Ito po ay halos isang linggo bago nga ang pagsalubong ng New Year. Yung mga biktima po, ayon sa Department of Health, ay 19 years old pababa. So, ibig sabihin sila pa rin talaga, yung mga age na to, sila yung kailangan na sinusupervise, binabantayan ng mga magulang. Dahil sobrang stricto na po ang ating gobyerno. Mayroon na po tayong batas. Kahit nga po kung matatandaan ninyo, naglabas ng regulation at guidelines ang DILG, Department of Interior and Local Government, sa mga local government units na sila ay magde-designate lang ng mga lugar kung saan pwedeng magpaputok. And of course, ang pagbabantay doon po sa mga nagpapaputok ng mga ganitong uri ng paputok, katulad po ng boga, 5-star at piccolo, na sinasabi po ng DOH na ito pong mga paputok na ito, yung majority na reason bakit nagkakaroon tayo ngayon na mga naitatalang injuries dahil po sa fireworks. Kaya naman wag po tayong makulit, wag masyadong pasaway. Sabi nga, magturotot na lang o kaya magtakip na lang kayo ng kaldero, ilaglag nyo na lang sa sahig para mag-ingay, pangtanggal ng malas, di ba? Kaya yung mga nasasabugan, mga makukulit ito nasa huli ang pagsisisi, kaya wag tayo masyadong pasaway. At maliban nga po dyan, ang Bureau of Fire Protection o yung pong BFP ay nakapagtala naman ng mahigit sa 700 na insidente ng mga sunog sa buong bansa. Nitong buwan lang po yan ng Disyembre. At kahapon meron tayong report ng sunog dito sa may area ng Taguig, kung saan po yung pamilya ay nagbakasyon. Nagbakasyon yung pamilya at hindi nila alam na nasunog na yung kanilang bahay. Ito po yung nakalulungkot dahil hindi natin maiiwasan. Minsan may mga naiiwan tayong gamit na nakasaksak. Pagkamat itong nasa Taguig, hindi pa natin alam yung main cause ng sunog. Pero mag-iingat po tayo sa ating mga kababayan na magbabakasyon. Dahil kapag mga ganitong season, medyo lapitin tayo sa mga aksidente. Kaya doble ingat po ang ating mga kababayan. Lalo na po yung mga nagbabakasyon, yung mga bumabiyahe. Nakakalungkot po dahil may mga pamilya na magbabakasyon na walang tahanan dahil po sa mga sunod-sunod na sunog na naitatala po natin dito sa Metro Manila. Ayon po sa BFP, mula December 1 hanggang 24, nakapagtala sila ng 724 na insidente ng sunog. Pero ito raw po ay mababa naman sa 1,112 na fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. At ngayong taon po, itong insidente na naitala na 724, yung mga sunog po daw dito ay may kaugnayan sa paggamit ng paputok. Nako, medyo talaga yung paputok, alam natin hinihigpitan ito, pero bakit ganon? Marami pa rin pala talaga ang mga pasaway. Pero binabantayan po yan ng todo ng DTI at ibang ahensya ng gobyerno. At ang LGU din sana ay higpitan po natin yung ating pagbabantay, lalo na po dun sa ating mga pasaway na kababayan. Daming Bayan. Merry Christmas at belated Merry Christmas sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa YouTube channel. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hi kay Aristeo Eslava, kahit wala daw si Mayor, basta nandyan si Sister Alaba. Salamat naman po at hindi nyo ako iniiwan sa ere. Kumusta na ang mga kumain ng lechon dyan? Nakapag-BP na ba kayo? Masarap pa rin ba ang ininit na spaghetti? Mayroon pa rin bang natirang
Ako ang gustong-gusto ko yung yung white pasta. Pero yung halimbawa seafood pasta, yung mga ganyan. Ang sarap, pero wag masyadong marami. Nakaka-impatso pala yun. Ano na? Naririnig ba ako sa YouTube? Ay, ito kaya. Ayan, naka-play pala. Sorry na, ito pala. Okay na, thank you Kuya Heta. Bungol kasi yung anchor mo. Bungol yung anchor. Pero kumusta na? Di ba masarap yung pagkain kapag ka mga pangalawang init? Pero pag pangatlong init na, wala nang espiritu eh. Wala nang espiritu. Good morning po sa mga nakatutok sa ating YouTube channel, DZRH News Television. And of course, sa ating Facebook Live, DZRH News. At sa inyo po mga television via cable channels nationwide po yan. At sa radyo po, 666 kilohertz. At sino ba ang pagre-reportin natin? RH tuloy. Kyle, pero sige, kung wala pa naka-standby, pupunta natin mamaya ang ating mga kasamahan sa labas ng himpilan na hanggang ngayon pa rin ay kasama natin simula kahapon kahit holiday, masipag na mga nag-iikot. Sabi ni Boss Jomay nakatutok sa atin posible daw na naapektuhan ng masamang panahon yung produksyon ng mga produksyon ng coconut nitong mga buko kasi nga ay, sorry naman. Sorry, bawal daw pala. Sorry na, boss. Late ko nabasa. Boss, kapag kaganyan, unahin mo. Bawal i-mention. Patawad, boss. Patawad. Pero, mukha nga dahil, o kaya naman, kung hindi yung production, dahil mahirap mag-transport din ng buko, lalo na sa area ng Bicol. Sa amin, may mga nag-transport din dito sa Metro Manila, nagsusupply ng buko. Posible nga hindi agad nakakarating yung supply. Yung po kasi ito, supply and demand. Law of supply and demand. Baka mataas talaga ang demand, kukonti lang yung buko. Natanong ba natin kanina doon sa na-interview ni Val? Hindi ko kasi natanong pero alamin nga natin sa ilang mga samahan kung ano ang may mga organization ba ng mga magbubuko, kasi yung ang alam ko yung mga pork producers meron niyang organization pero yung pagdating dito sa mga supply nito katulad ng buko, yung mga agri-products alamin natin dahil may mga nagtataas talaga ng presyo. Ito ba ay may kinalaman sa supply? Pero puntahan muna natin ang update mula dyan sa Malacanang. Ngayong December 26, si Pangulong Bongbong Marcos inihikayat daw po ang publiko na suportahan ang Metro Manila Film Festival. Oo naman, dapat lang sabi ko nga, #support local tayo. Dapat sinusuportahan natin ang sariling atin. Kung ang programa nga ni Sister El na Nightlife, support local artist tayo, dapat sinusuportahan natin ang mga pelikulang Pilipino. At alamin natin ang report mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth? Sister El, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na panoorin ang mga pelikulang tampok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sa kanyang mensahe, binati ng Pangulo ang MMFF na nasa ika-50 taon na ngayon. Binigyang diin ito na ang MMFF ay bahagi na ng buhay at kultura bilang Pilipino dahil ang mga pelikulang bumibida dito ay kwento ng mga Pilipino. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang mga kalahok na pelikula ay siguradong magbibigay saya at mag-iiwan ng aral. Kaya naman hinikayat nito ang bawat pamilya at magbabarkada na suportahan ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival. Narito si Pangulong Marcos. Tangkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Isama ang buong pamilya, buong barkada at panoorin ang 10 pelikula na handog ng MMFF. Ayan, Sister El, pwede ka nang manood pagkatapos ng programa mo dahil nga, Miss Let. ang MMFF 2024 ay nagsimula kahapon at tatagal pa hanggang January 7, 2025 sa buong bansa. Miss Let, ngayon ay December 26. Ano ang schedule ng Pangulo? Wala pa sa ngayon. Actually, kahapon ay nakita lang namin yung picture ni Congressman Sandro, picture ng pamilya nila na
mukhang nasa Baguio sila. Pero hindi pa kami na-update kung nakabalik na si Presidente dahil nga doon sa unang pahayag niya, di ba? Pinakita naman talaga yon na aakyat sila ng norte sa Baguio at sa Ilocos Norte at babalik din sa agad sa Malacanang. So wala pa palang schedule ang Pangulo ngayon. Wala pang ibinibigay na schedule para ngayong araw. Alright, maraming salamat, Miss Let. Balik sa'yo, Sister L. Daming bayan. Ano ang mga pelikulang magandang panoorin dyan sa 10 pelikula, di ba? Yung entry dyan. At para fair, banggitin natin yung mga pelikula. And the breadwinner is. Ito ba yung kila Vice Ganda, Kyle? Oo, tama. Ito yung kila Vice Ganda, Gina Pareño, Maris Racal. Aba, si Maris Racal. Di ba ito yung na-issue kay Anthony Jennings? Oo, yung issue ng third party. Si Jong Hilario at si Kokoy De Santos. Magaling itong si Kokoy eh. At aside dyan, meron din pong Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Directed by Kerwin Go. Horror film ito. Ito namang isa, Green Bones. At itong isa naman ay Himala. Ito ay isang musical. Himala ang title. Musical siya. Isang musical. Okay. At The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. At ilan pang mga movie to. Espantajo, ito naman ay horror. At My Future You, romantic comedy naman ito. At nina Francine at Seth, Francine Diaz and Seth Fedelin. Marami-rami kayong option. At yung Uninvited nina si Ate V pala ito, Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre. Mayroon ding Topak nina Arjo Ataide at Julia Montes. At yun na. 10 films po yan na pwede niyong panoorin sa MMFF. Support po natin ang pelikulang Pilipino. Magbabalik po tayo, Pilipinas ang oras. It's 8:27. Ang balita bayan. Daming bayan. Ayan, 'di ba? Bungol ako, hindi ko narinig. Nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Mayos la kay Mayor Day Makalma. Ito pa rin po yung nakakasama sa programa, Sister L, Elaine Apit. Kanina na pag-uusapan po natin ang presyo ng karne. Kahapon kasi may report sa atin ng ating kasama na si Benji Anchoquia. Diyan sa Quezon, Sa Quezon, sabi niya ang mahal daw ng presyo ng karne ng baboy. So sabi ko, ang alam ko mayroon naman talagang price cap o mayroon tayong itinatakdang price ceiling sa mga ganyan, lalo na kapag holiday season, binabantayan po yan. Kasi ang DTI, ang ka-in-charge po sila doon sa mga nakapack na, katulad po ng mga ham, nitong mga pasta, yung mga fruit cocktail, yun yung kanilang sako. Pero yung mga pagdating sa mga karne, katulad nito mga fresh meat na nabibili natin sa palengke, na sinasabi nga ng ilan sa ating mga kasama ng mga reporter kahapon na nag-ikot, na nagkakaroon na ng pagtaas. So alamin nga natin mula dito sa, active ito na pagdating sa presyo, pagbabantay ng presyo. At alam din po nila yung na minsan nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng pagmamahal o yung mga problema po sa sektor ng katulad na po nito sa mga meat products. Alamin nga muna natin ang update. Ano ba ang monitoring? Kumusta ang monitoring nila Congressman Nicanor Briones ng AGAPA Party List? Kong, Merry Christmas po muna. Bumati ka muna sa ating mga viewers at listeners. Merry Christmas, Elaine, at Merry Christmas sa lahat ng ating taga-subaybay. Kasama na yung ating mga magsasaka, mga isda at lahat ng pamilyang Pilipino. Merry Christmas! Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year po, Kong. Kung kumusta po ang monitoring po natin sa, unahin ko po muna itong presyo ng karne ng baboy. Meron po ba tayong kakulangan sa supply? Kasi yung mga reporter po namin kahapon nag-ikot, pero dito sa may area po ng Quezon Province, ang taas daw ng presyo ng karne ng baboy.
pag ganito kasing ganyan, Pasko, tapos mag-New Year, normal na tumataas yung presyo. Kasi napakalakas ng gamit ng tao pag ganitong holidays ng karning baboy. Hindi lang naman karning baboy, pati lahat, seafoods, baka, karning baka, manok. Lahat yan nagtataasan dahil malaki ang demand pag ganitong mga panahon. So, yun. Tapos, medyo tumaas din yung farm gate price ng live weight, yung binibintang buhay na baboy sa farm. Oo, tumaas. Dati nasa 200, 210, ngayon maabot na ng 220. Opo. Kaya medyo tumaas kasi nga, normal naman pag ganitong panahon, nangyayari yan. Kung nabanggit nyo, after naman ng holiday, medyo babalik sa dati. Pero kung nabanggit nyo po yung farm gate price na medyo tumaas, pero kapag ka po ba, nabanggit nyo may tumaas, pero mayroon po ba tayong price ceiling o itinakdang presyo lang na, halimbawa, ang per kilo ng baboy ay, halimbawa, 180 lang to 200. Mayroon po tayong ganong guidelines na mga presyo? Ang sinasuggest natin, kahit nung may hearing kami sa Quinta Committee. Opo, yung Quinta. Tawag namin, yung walang gutom super committee. 5 committee yan. At binanggit natin yan para hindi tayo mapagsamantalahan. Opo. Dapat nagmo-monitor ang PA, pwede kasama ang DTI, sa tamang paglalagay ng presyo, yung suggested retail price sa lahat ng pamilihan, maging yan man sa palengke, supermarket, dapat may nakatalagang SRP. Opo. Kasi hindi naman pwede yung price ceiling kasi mas hindi epektibo yan. One time ginamit yan, pero dahil mataas ang kuha ng retailers, ay lahat hindi nagbenta kasi malulugi, lalo nagkaroon ng problema. So, ang pinakamaganda, SRP. Continuous monitoring mula doon sa farm gate price, ano ba ang dapat ipatong ng itong traders, papunta sa retailers. Yan yung agricultural local products. So, pag ang normal kasi pinapatong ng traders at retailers, mga 120 pesos per kilo. 60 halimbawa ang pinapatong ng traders at 60 pesos din yung pinapatong ng retailers per kilo. Opo. So ano ibig sabihin? Kung ang presyo natin sa ngayon ay let's say 220, yan yung prime na yan. Pero meron pa rin naman nagbibenta ng 200. 200. 200. Depende sa layo ng lugar. 200 to 220. Doon mo na lang ilagay sa 200. Kung 200 plus 120, ay di dapat ang presyo ng karning nasa 300 laman ay 320 na. Kung yan naman ay kinuha sa 220 per kilo ang farm gate price plus 120, 340 pesos per kilo ang kasim at laman sa mga palengke. Ayan, ang liempo, maaari mga 380 sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, oo. Medyo talagang po ito, dahil nga law of supply and demand. Pero yung supply po ba natin, Kong Nika, sapat naman po ba ang supply? Dahil nung mga nakaraang buwan po ang naging problema natin sa ating bansa. 22 provinces na po ang tinamaan ng African swine fever. As of now po ba, ito ba ay nakakaapekto pa rin sa supply ng ating karne ng baboy? Tama, kasi tinamaan tayo between August to October. Ayan, this year ng African swine fever. Dito sa Calabarzon, napakaraming tinamaan. Tapos ganun din sa Norte, may mga tinamaan din. So yung baboy kasi pag ang tinamaan at namatay ay dahil sa ASF ay inahin. Definitely hindi yan makakabalik ka agad. Mahabang panahon bago pa magkaroon uli ng alagang inahin. Yun naman mga piglets, ganyan. Siyempre, kung nawala yan ng August to October,
ay ngayon yan dapat ibenta ngayong December. So, kung marami ang namatay dahil doon sa African swine fever nung panahon yun, medyo kulang yung lokal na baboy. Pero napakatindi naman ang ginagawang pag-i-import ng Yung import, opo. imported. Mm. Sobra-sobra. Nako. At katunayan, pagka tiningnan mo ang stock level ng mga inventaryo, umaabot ng 100 million kilos Nako, ang dami pala, Kong Nick. Kaya lang ang taong bayan, ng mga Pilipino, gusto nila, lalo na ganito mga panahon, ay yung mga sariwang lokal na pinoproduce ng ating magsasaka at mga isda. Ayaw nila ng frozen. Kaya lumalaki ang demand doon sa sariwang karne, sariwang gulay, sariwang lahat. Ang gusto nun, kahit manok, baka, ay ang gusto nila ay sariwa pag ganitong mga panahon. Ayaw nila na frozen. Kasi mas masarap at malinamnam ang sariwa. Oo nga ko. So ang mataas talaga ang ito pong importasyon natin sa karne. So dahil po dito kung mako-consider natin na wala naman tayong shortage sa karne ng baboy, pero ang lang po ang problema lang dito, yung atin pong dito yung sa mga local producers po natin yun dun po tayo medyo sabihin na natin hindi ganun karami dahil din po dito sa ASF. As of now, Kong, kumusta po ang status ng ating mga magbababoy? Lalo na po yung mga lugar na nagdeklara pa ng state of calamity matapos pong tamaan ng ASF. Alam mo, yung inilulunsad ngayon na bagong patakaran nila sa pagbabakuna ng African swine fever vaccine ay binago na, napakadali na. At marami na nagpapabakuna ng ASF vaccine, yung ABAC. Ito yung galing sa Department of Agriculture. Lahat pwede na mag-request. Opo. At ito'y libre. Kaya hindi na kailangang i-test ang iyong baboy bago ka bigyan ng bakuna. Dati ayaw yan ng mga backyard racers. I-test mo ang kanilang baboy. Pag nalaman mong yan ay may ASF, ay the whole town maapektuhan kasi yung 1 kilometer radius. Hindi mo may ilabas doon sa bayan, yung baboy, yung 500 meters, papatayin nila. So, kaya ayaw nila magpa-test. Even ang mga public official, hindi sila sumusuporta dahil doon sa patakarang yon. Ngayon, pwede ka na magpabakuna. Basta nakita mo masigla ang baboy mo, magparehistro ka sa munisipyo, dadaan lang sa probinsya and then sa bayi, then re-releasean ka na ng libreng bakuna. Backyard at commercial, pwedeng mag-request. At meron tayong marami pang bakuna, mga 600,000 doses, ang alam kong inuubos ngayong taon ito, December, and then next year, meron uling another 600,000 doses. So dapat yan samantalahin ng ating mga mag-alaga ng baboy na mabakunahan kaagad yung kanilang piglets and patiner. Pero meron na rin silang susubukan na ang BAE, ang DA, Department of Agriculture, para sa mga inahin at bulugan. Meron lang panahon ng pagbabakuna. Sinasabi nila, kailangan bago mo bulugan yung isang baboy, 1 month before, bakunahan mo na. Pagka nakapanganak, after 1 month, na nakapanganak, babakunahan muli yung inahin kasama na yung mga piglets. The vaccine. Opo. So yan, pag may pag-asa na tayo na dumami uli ang baboy dahil meron na epektibong bakuna. Ayun. At ang maganda dito, libre to, Kong Nick, para sa ating mga magbababoy. Tama. Libre yan. Sa ngayon, hanggat may pondo raw at Department of Agriculture, libre na. Kaya medyo mapapansin mo, tumahimik yung African swine fever. Opo, totoo. Marami na nagbabakuna. Ito naman ang kaigihan dito kasi naging problema natin to, Kong Nick, nung mga nakaraang buwan. Kasi di ba maraming mga probinsya na nagdeklara ng state of calamity matapos nga maapektuhan ng
ASF. Tapos yung iba pa, natatakot pa sila kasi 'di ba nagkakaling tayo ng mga baboy, kung nikat maraming mga magbababoy ang naapektuhan dito. Kung ano na lang po yung natin, siguro mensahe natin doon po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nananamantala, sana hindi naman sila nagsasamantala sa pagtaas ng presyo. Alam naman po natin yung iba makatarungan yung pagtaas ng presyo, pero mukhang may nag-overprice pa rin po kasi. Alam mo, yan yung aming dahilan kung bakit kami nag-iimbestiga na sa Quinta Committee. At ang isang napatunayan namin na meron naglalaro o nagsasamantala sa presyo ay ang bigas. Naku, lagot tayo dyan. Tiningnan namin na nung una, ang itinuturo ng importer, the retailer ang nagpapatubo hanggang 10 piso, ay mali, hindi totoo yun. Ako mismo nagpunta sa palengke, ang tubo nila between 2 pesos, maximum of 5 pesos. So, malinaw na ang nagsasamantala nandoon sa either importer or yung wholesaler traders. Merong tatlong level ng value chain ng bigas. Ng bigas, opo. Meron kasing siya ng importer, siya pa rin ang wholesaler, siya pa rin ang trader, siya pa rin ang retailer. Nako. Grabe naman yun kung doon sa investigasyon namin, yun ang natuklasan namin. Kaya pagpapatuloy namin alamin, yun ba ang nagsamantala ng mga nagdaan. Katunayan, ang NBI, ang alam ko, binibisita na yung mga warehouse, storage, may nahuhuli na smuggler. So, meron kasing enforcement group to, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, naganda ng batas na ito. Pagka nahuli, non-bailable, lifetime imprisonment, ganyan. Ito yung under the Office of the President, yung National Council, at tayo ng enforcement group, merong special team of prosecutors, at may reward sa nagtitip. Kaya ako'y naniniwala na mababawasan ng malaki kung hindi magtuluyang matigil yung mga smuggler, hoarders, profiteer, cartel. At patuloy ang investigasyon namin, hahanapin namin kung sino. At kung merong aabutan yung enforcement group na napakarami ng kanyang bigas sa bodega, ayan, sigurado, hoarding yan. Pasok sa economic sabotage yan. Ayan. Hindi ibig sabihin at ibababa na nila ang presyo, tapos na ang problema. Kailangan malaman natin at naparusahan sino yung nagsamantala between July up to December, hanggang panahon ito. Sino yung nagsamantala? Bumaba ng malaki ang taripa, bumaba ang international price ng bigas, bumaba ang farm gate price, pero ang bigas sa palengke hindi bumaba. Totoo, nakokong. Ang bigas natin, parang hirap na hirap sa pagbaba ng presyo ang bigas natin. Kasi ang dami talagang smuggler. Ang gusto natin dito kung may masampulan talaga sigurado may masasampulan. Ang isang alam ko na malaki ang posibilidad at nagkaroon na ito ng lookout bulletin sa immigration. Yung may-ari nung Pacific Sealand Food Corporation, yung smuggled ng frozen mackerel. Opo. Ito ba yung natin? Iba pa ito dun sa ipinamahaging mga smuggled na mackerel na dito sa may area ng Tondo? Hindi pwedeng ipamahagi ang smuggled na agricultural products. Hindi ba? Iba ba yun, Kyle? Iba ba yung ipinamahagi ng Pangulo? Yung nakaraan? Hindi pwede kasi subject for destruction yan, base sa batas. Noong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kailangan pag nag-smuggled, walang permit, yan sa batas for destruction. Pagka naman nahuli sa hoarding, profiteering, pero lokal na pinoproduce dito sa ating bansa, yung agricultural products, yan, pwede ipamahagi. Bigay sa DSWD, bigay sa Bureau of Prisons, pwedeng ipamigay kasi dito naman pinroduce. Walang may madadala sakit yan sa hayop or sa halaman. Nandito na sa atin yan o sa mga tubayin. Hindi sa bigas. So, pag smuggled at imported smuggled,
yun, for destruction. Pag locally produced, nahuli sa ordeng profiteering cartel, yan, pwedeng ipamahagi sa ating mga kababayan. Pero kung kayo po ay umaattend dito sa hearing ng Quinta Committee, at nakafocus po kasi itong committee na ito, of course, lalo na po dun sa pagtutok sa i-address po kasi natin dito yung affordability ng mga pagkain natin, at pagbawas sa presyo hanggat maaari yung mga presyo ng mga pagkain. Kumusta na po ang itong itinatakbo ng hearing ng Quinta Committee maliban po dito sa pagtutok natin sa mga smuggler, mga hoarder, yung mga mapagsamantala po? Kailan po ang susunod na hearing ninyo at kumusta na po? Ano po ang status sa pinakahuling hearing po ng Quintacom? Yung susunod to pagbalik na namin sa January 13, yan, magkakaroon ulit yan ng schedule na hearing. At yun namang nangako daw, yung mga importers na ibabagsak ang presyo ng bigas. So, by January, bababa ang presyo ng bigas. Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin, binaba nila ang presyo, tapos na makaraang problema. Kailangan mahuli natin yung nagsamantala. Yung nag-smuggle. Kasi may mga palubog na sinasabi. Isang barkong bigas ang karga ay dinideclare lang ikalahati. Nako. So, smuggled yung kalahati. So, marakit porhisyo yan sa magtatanim ng palay sa gobyerno dahil nawawala ng revenue. Sa ating batas, yung revenue na nawawala ay yun itinutulong sa ating magsasaka ng palay. Kaya dalawa ang tama. Nawalan na ng kita ang gobyerno, nawalan pa ng pondo para sa ating mga magsasaka. Kaya ngayon, sa itong pagbalik namin, ang aming sinasabi, kailangan may tatag agad yung National Council under the Office of the President. Si ang chairman dito, kaya naniniwala ako magiging matagumpay yung batas na ito. Hindi siya papayag siguro na hindi magiging epektibo yung batas na pinirmahan niya at siya rito ang chairman. At ito nga, meron, para magkaroon din ng malakas na enforcement group. Yung NBI, Police Coast Guard, yan ang maghahanap ng mga nagsasamantala. Smuggler, hoarder, profiteer, cartel. Kaya tuloy-tuloy yung aming investigasyon. Naniniwala ako na bababa ang mga bilihin. Lalo na kung gagawin ng DA yung sinasuggest natin na maglagay ng suggested retail price sa lahat ng family natin. Para malaman kung yan isobra sa suggested retail price, kaagad pwedeng pa-imbestigahan o saan ka ba nakuha ng iyong supply? Sino ba ang iyong wholesaler? Sino ba ang iyong importer? Kaya pag binalikan mo, makikita mo kung sino yung napakalaki ang patong na nagsasamantala sa ating consumer. Alright. Sir Nick, Kong Nick, maraming salamat po at kahit po December 26, alam ko nakabakasyon din po kayo, pero sumagot po kayo sa aming tawag para maipaliwanag itong ilang mga concern po ng ating mga kababayan na ngayon nga pong Pasko at papalapit ang New Year. Ito po yung tinututukan yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Maraming salamat po at Merry Christmas. Ay. Maraming salamat, Merry Christmas. Mabuhay ka, mabuhay yung programa. Thank you so much po, Kong Nick. Ako rin na ako ay chairman din ng Egg Council of the Philippines. Ay. So pagdating sa itlog, pwede rin tayo. Ako rin ang chairman ng Pork Producers Federation of the Philippines. Lahat na magbababoy. Naku, Kong Nick, dapat pala yung itlog, maitanong ko na sa'yo, kumusta po ba ang presyohan ng itlog natin? Dahil kailangan niya sa gumagawa ng leche flan, ng cake. Diba ginagamit tong mga itlog na to? Oo. Kong Nick, kumusta ang presyuhan ng itlog natin ngayon? Wala na yata si Kong, naputol na. Sayang, nawala. Tatanong ko pa naman kasi alam ko si Kyle mahilig to sa itlog. Daming bayan. Maraming salamat po si Congressman Nicanor Briones ng AGAPA Party List. Tayo po ay magbabalik. Ayan Nako, dito po tama yung Quintacom kasi tuloy-tuloy nga pala yung hearing nila bago mag-Christmas. So binabantayan po dito yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin. And of course, ang isa po kasi sa mga goal nating tinututukan dito, yun pong ina-address natin yung food affordability. Para po
po, of course, hindi naman nahihirapan ng todo yung ating mga kababayan at naiiwasan din po yung itong mga naglaganap. Actually, napakatagal na nitong problema sa ating bansa. Itong mga nagsasamantala, no, mga smuggler, hoarder. Kung maaalala ninyo, napakaraming issue na sibuyas, 'di ba nagkaroon tayo ng problema sa sibuyas na pakatindi pala ng mga nag-i-smuggle ng sibuyas na 'yan. May mga napangalanan, pero ang tanong, itong mga napangalanan na ito, nasampulan ba? Hanggang ngayon wala naman tayong nakikitang nakukulong dahil sila ay guilty sa pag-hoard, pag-smuggled at kung ano-ano pang mga kalokohan na talaga namang na-exploit yung ating mga consumer. Kaya sana mayroon pong masampulan yung mga mapagsamantalang mga smuggler, lalo na po ng agri-products. Daming bayan. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, it's 8:59. Number RH. Daming bayan. Pilipinas ang oras, alas 9 na po ng magandang umaga. Tayo po ay nagbabalik sa programang Damdaming Bayan. Minus lagay Mayor Deo Macalma. Ito pa rin po ang inyong nakakasama. Ito po si Sister L. Paos Apit. Ayan. Paos na paos ang Sister L. Naku, tinitingnan ko dito yung mga nakatutok sa atin. Mabilis ang shoutout lang tayo habang hinihintay natin ang ating makakapanayaman. No? Pero meron tayo dito mga komento. Sabi dito, ni Vigilante, NBI bumibisita sa mga warehouse, yung mga taga-DTI nag-ikot kaya sa mga palengke. Ayon kay Secretary Cristina Roque, ang DTI meron talagang regular, every other day na mga tauhan nila na nag-iikot sa mga palengke. Pero ngayong Christmas season, ngayong holiday season, alamin natin kung mayroong pa rin nag-iikot. Maya-maya, tanong po natin ang DTI. Baka sakali makausap natin ng kalihim mismo ng DTI. Samantala, bumabati naman ng isang magandang umaga itong si Romantic Moon sa mga taga Ginubatan, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Legazpi, sa Bluyon, Daraga, Kamalig. And of course, batiin ko rin ng mga taga Juvillar, Albaya yan. Si Romantic Moon, mukhang Bicolano ito, Diyos marhay na aga sa Indugabo. Sige nga, mula sa karne ng baboy at iba pang agri-products na pinag-uusapan natin kanina, alam naman natin na mga Pilipino mahilig din sa fried chicken. Fried chicken, mga chicken fillet, gano'n, chicken fingers, ano-ano pa bang mga pagkain na mga parang puro fried yung ko. Oy, ang chicken, ang sinigang na chicken masarap. Natikman mo na ba? Lechon din daw. Lechon manok. Ayan, oo. Lechon manok. Masarap. At yung ibang umiiwas sa red meat, manok yung kanilang kinakain. Kumustahin nga muna natin. Buffalo wings. Masarap. Tsaka chicken wings. O, yung spicy, no? Sabay gutom. Bakit ba usapang pagkain tayo? Bakit ko binabanggit ang manok? Alamin natin ang presyuhan ng manok, ang SRP ba ng manok ngayon? Kumusta? At itatanong din natin kasi kung maalala po ninyo, mayroon po tayong pagbaba ng taripa sa mga presyo ng karne, lalo na din po sa presyo ng dito po sa manok, mayroon din pong pagbaba ng taripa. Makakausap natin sa ating linya ang presidente ng United Broiler Raisers Association, o yun pong UBRA, si Attorney Bong Ensyong. Attorney, good morning, Merry Christmas and Happy New Year po. Magandang umaga po sa atin lahat at Merry Christmas at Happy New Year po sa inyo. Attorney, reaction mo po muna dito sa pagbaba ng taripa, kasi sabi po nila kapag bumaba ang taripa, magpapalakas po ito sa pag-aangkat ng karne. Kasama na po dito ang karne ng manok. In fairness po sa gobyerno, hindi binabaan yung taripa ng tunay na karneng manok. Ang tinatagal po yung pagbaba mula 40% napunta sa 5%, yung pong ginagamit sa pagproseso para maging hotdog, maging longganisa. Kung tutusin, hindi dapat issue yan sa amin kung maayos ang kalakalan, walang smuggling, walang technical smuggling. Kaso dahil nga napakalayo ang tariff rate niya doon sa regular na karne, nagagamit siya sa technical smuggling. Tinideklara na, ang tawag doon kasi sa produkto na yan yung MDM. May idurog na karne yan na inahalo doon sa hotdog,
sa longganisa, etc., sa dimsum. Oh. Dahil mababa ang taripa niya, malayo, nasasamantalayan ng mga smuggler na idedeklara na MDM, pero actually tunay na karning manok na pwedeng itinola, pwedeng iprito. Yun ang issue namin. Kanya kami ay sumali doon nung ginawa yung Executive Order 62. Opo. Na walang konsultasyon, ay sumali kami doon sa petisyon sa Supreme Court na baliwalain dahil nga walang konsultasyon eh. Opo. Ay, hindi pala kayo Kasi nakakonsulta. ang NEDA na ganyan eh. Ay, hindi pala kayo nakakonsulta dito, attorney? Walang konsultasyon sa mga Hindi. Kaya kami nagpunta sa Korte Suprema at inaantayan namin ang galaw ng Korte Suprema. Dahil nga, yan na nga, kaya kita naman doon sa hearing sa Kongreso, doon sa Quintacom, opo. na yung intensyon ng pamahalaan ng NEDA, ng mga ekonomista na pababae ng retail para matulungan ng mga mamimili, hindi nangyari. Maliwanag, napunta yung savings na tinatawag, hindi sa mamimili, hindi sa pangkaraniwan tao, kundi doon sa mga umangkat, at saka doon sa nasa value chain na umangkat. Ay, yun nga yung problema natin, attorney, ano? Ang kawawa po dito yung mga nasa baba na eh. Oo, yung mga nag-aalaga ng mga hayop, agricultural products, at saka yung mamimili. Sa mahabang panahon, ayaw kilalanin yung problema na yan. Ayaw kilalanin ng mga ekonomista, ng mga ng NEDA, sa kanila, basta babaan mo taripa. Solve. Ang maganda doon sa Quintacom ay napakita doon, hindi gumagalaw yung retail, napakalaki na yung inangkat na halimbawa ng bigas, ng baboy, hindi naman bumaba. Kasi nga, ang mahirap kasi dyan sa ganyang polisiya, parang yung mga ekonomista natin, yung NEDA, handang-handa silang pinsalain yung local producers. Dahil daw kailangan makinabang ang mga consumer, nauunawaan ko yun. Kaya lang hindi naman nangyayari. Kaya umiikot yung problema. Pipinsalain mo yung, dahil napinsala mo yung local producers mo, umuulit yung problema. Hindi naman nakinabang yung consumers mo. Kasi nga parang sa mahabang panahon, simula nung pumasok tayo sa WTO, ganun ang kaisipan. Hindi baling mapinsala yung local producers mo, yung employment dito, basta pumasok yung imported sa paniwala na makikinabang yung mamimili. Kaya ang nangyari sa atin, ang dumami OFW. Ang export natin ay tao. Yan ang suliranin na kilalanin ng gobyerno. Kung talagang seryoso dun sa mapakinabangan ng mga mamimili at kahit pa paano matulungan yung nasa sektor na agrikultura, kailangan harapin yung katotohanan na yun. Yung polisiya for the past 30 years na handang-handa silang pinsalain yung local ay nakasama sa atin lahat. Kaya wala kabuhayan sa kanayunan eh. Kumbaga, attorney, nadidisregard po yung ating mga local producers ng mga produkto dahil medyo na overpower nitong imported kasi tayo nakafocus dahil nga ang lagi nating focus na banggit nyo yung para iniisip natin consumers pero nadidisregard natin yung ating mga producers na dapat sana ay yung mga produkto din nila ay talaga namang karamihan kasi sa atin, attorney, aminin na natin, mahilig tayo sa imported eh. Pero yun na nga, ang pinagkaiba kasi, yung mga imported product, tinutulungan ng gobyerno nila kung saan ang gagaling yan. Kaso sa atin nadidisregard. Hindi dahil mahina dito o meron ditong kontsabahan sa presyo. Alam mo, sa agricultural products kasi, mahirap lalo na yung sa mga sariwa na napapanis. Mahirap magkontsabahan, mag-uunahan yan eh. Hindi yan katulad nung sa mga manufactured products na matagal mong pwedeng imbak, na pwedeng magkakontsabahan. Sa bigas siguro pwede dahil pwede mo imbak ng mga ilang buwan. Pero ganun pa man, ang pinagkaiba kasi, yung ibang bansa, lumiwanag dumilim, yung local production nila pinangangalagaan, pinoproteksyonan, tinutulungan,
Kasi hindi lang yan komersyo doon sa mga pamahalaan na yan. National security issue na yan. Kasi ang lesson of history dyan, yung siguro, ewan ko kung inabot mo pa yung Union, yung Soviet Union, yung bago nag-collapse, kanya nag-collapse yun, hindi mapakain ng superpower na Soviet Union, USSR, ang sariling bayan niya. Kanya bumigay, natalo siya. Naghiwa-hiwala yung Soviet Union, nagkaroon ng Russia, nagkaroon ng Ukraine, etc. Pero doon mo makikita, pagka yung population mo, yung dami ng tao mo, kasi marami natin, o kasi marami ng China, kasi marami ng mga Ruso, ng mga Amerikano, hindi po pwedeng nakaasa ka sa importasyon. Yes. Kailangan pangalagaan mo yung local production yes. mo. Kung hindi, lalala yung problema. Katulad ng nangyari sa atin, lumala yung problema. Laging sinasabi, mahal ang presyo, mahal ang bilihin, importasyon. Sa ibang bansa kasi, kung may problema, hindi maganda ani, mag-i-import, pero titiyakin na yung local production, hindi atras. Dito, mayroong cabinet member nagsabi nung last administration at saka hanggang ngayon yata, sabi, kalimutan na yung production, lalo na ng palay. Mas mura mag-import, kalimutan na. Handang-handa na pinselain yung local. Hindi naman nila maitanggihan, publish naman yan Tapos maraming economista ang sinasabi, tingnan nyo ang Singapore. 90% dependent on food imports. Pero food secure. Yung Singapore, iilan lang ang tao. At saka wala silang choice. Kaliliit ng kanilang lupa. Tayo, napakaraming tao. Pero sinasayang natin yung natural resources natin, yung lupa, kasi hindi natin tinitiyak na yung local production ay susulong. Bagkos, para may galit pa na patago o interest na patago ang mga ekonomista natin na pinsalain yung local para makapasok yung imported. Hindi ko sinasabing masama yung imported. Hindi, totoo naman. Kung kailangan mag-angkat, halimbawa, kung kulang talaga ang bigas na mag-angkat. Yes, totoo. Tulungan mo yung local production mo na hindi atras. Otherwise, after a while, ayun na. Uulit yung problema, mas malala. Kasi sumuko na yung nag-OFW na. Yung mga magsasaka mo, kung kaya man. Nako, na napalaot ha. Okay lang, attorney. Nako, masalimot pa rin po talaga itong issue na ito. Pero attorney, kumusta po ngayon ang presyo ng mga manok natin? Meron po kasi nagkomento dito, ipabot ko lang din po sa inyo sa ating YouTube channel mula kay Lourdes Bacani. Sabi niya, before Christmas ang liliit ng mga binibentang manok. Pero ngayong Pasko daw po, ang lalaki daw, kaya sobrang taas daw ng presyo. Ganito ang nangyari, no? Kasi nung third and one half nung fourth quarter ng taon na to, labis ang lugi ng industriya, lalo na yung breeder, yung nag-aalaga ng mga inahin at tandang. Kanya mula 25 pesos to 30 pesos ang naging presyo ng sisiu. Opo. Ay umakyat ng pinakamataas ng 56. Ngayon, sa kasalukuyan, nasa 45 to 47. Opo. Ibig sabihin, umatras. Yun yung sinasabi ko kanina, umatras yung local. Kasi sobra-sobra yung inangkat at saka tanggapin na natin ang problema ng bayan. Kulang ang pambili ng pangkaraniwang Pilipino dahil hindi nga maganda ekonomiya. Hindi pa tayo katulad ng ibang bansa na nakatakas na sa epekto ng pandemic. Tayo hindi pa matumal pa Pag kayo, alam niya, pag ini-interview niyo yung mga nasa palengke, anong laging sinasabi? Matumal. Walang pambiliin. Karamihan ng pera nandoon sa ilang tao sa taas. Yan ang problema. Kaya, ang presyo ng manok ngayon, nagugulat nga kami pangkaraniwan kasi pagkatapos ng Pasko, lalagapak yung presyo sa farm gate. Pero ngayon po? Ngayon, wala pang balita na gano'n. Ibig sabihin, umatras talaga. Pero, attorney, mayroon pa ba tayong, magkano po ang farm gate price ngayon ng manok? At mayroon pa po ba tayong posibleng asahan na pagtaas hanggang magbagong taon? Pangkaraniwan, pagkatapos ng Pasko,
lumalagapak yan, bababa. Pero dahil nga umatras yung industriya, hindi ko pa alam, papakiramdaman natin. Depende rin yan doon sa laro nung pagbili at saka yung pambili ng tao, yung demand na tinatawag at saka yung supply. Okay. Hindi pa natin alam. Kasi ang hirap kapain ngayon dahil nga, mayat-may sinasalanta mo eh. Kanya, mahirap magdeklara ngayon na bababa, ay hindi na ako nagsasabi ng totoo nun. Pagka sinabi ko walang problema. Tama, attorney. Pero ang supply po natin, okay naman po ang supply ng ating manok. Ay, sa tingin namin, ay andidiyan naman kahit yung imported napakarami. Nakaimbak eh. Halos hindi gumagalaw yung mga nakaimbak. Ang totoo niyan, karamihan na naghahanap buhay sa poultry ngayon, sa broiler, ay halos ngayon na lang late November at saka itong December medyo umangat, kumita. Hindi ko alam lahat kung depende sa costing yan eh. Kanya medyo komplikado yung kailangan hindi natin pwedeng tapusin sa isang panayam yung usapin. We understand po. Pero at least attorney, mas naiintindihan na ng ating mga kababayan ito yung mga factors bakit nagtataas, bakit minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng mga local produce natin dahil may mga ganito pong issue na kailangan nabubuksan din ang isip ng ating mga kababayan at mas naiintindihan po nila yung totoong sitwasyon na nangyayari po sa ating bansa. Ma'am, pag hindi nagbago yung mga ekonomista natin, lalo na yung sa NEDA, asahan nila na katulad na nangyari in the past 25 years, lalong lalala. Nako, at sana, attorney, wag naman at sana magawa natin ang paraan niya na magtulong-tulong tayo. Nandyan din po kayo at sana napapakinggan, naririnig, nakikinig po sila sa atin ngayon para alam po nila itong mga ganitong problema. Attorney, thank you so much po. Sana. Sana po. Thank you po. Thank you po. Happy New Year po sa atin sana. Okay po. Happy New Year, attorney. Maraming salamat po. Si Attorney Bong Insyong ng United Broiler Raisers Association o UBRA. Siya po ang pangulo ng UBRA. Actually, attorney, mayroon po tayo ditong komento mula sa ating tagapakinig sa YouTube channel. Ito po ay isang overseas Filipino worker. Sabi ni Nazario Torio, yon ang rason bakit kami nag-OFW dahil imbis na palakasin ang food security na locally produced, saka ibabaon ka sa utang dyan sa Pinas, nenegosyo ka, dudurugin ka naman sa kung ano-anong mga permit. Alam mo, ito yung masalimutan, yung binabanggit namin to lagi nila kay Mayor pag kami ang magkasama dito yung pong kung ano-ano mga permit na pinaghihingi tapos yung iba nanghihingi pa ng bayad. Alam mo yung parang magnenegosyo ka tapos okay lang naman po, normal po yung permit, pero yung tipong ilang layer ng permit, ilang tao yung dadaanan mo, hindi yung tipong kung kani-kanino ka ituturo para makakuha ka ng permit. Asa ng katarungan doon? Diyos mio, imbis na gusto mong magnegosyo, ayaw mo na lang Daming bayan. Magbabalik tayo bago pa ako ma-high blood o puntahan muna natin si Boy Gonzales. Sige, para lumawimig ang ulo natin, magtorotot na lang tayo. Hindi, dahil sinasabi nga natin, iwasan nyo ang paputok. Sinasabi ng Department of Health na alagaan ang ating mga sarili, ingatan ang ating mga sarili para hindi ka maging Kyle Putol sa New Year. Huwag ka na lang gumamit ng paputok. Magtorotot ka na lang. Kumusay nga muna natin ang sitwasyon ngayon dyan sa Divisoria na mukhang dinadagsa na ulit ng mga tao dahil magno-New Year na. May mga humahabol pa rin po syempre na mga panregalo sa kanilang mga mahal sa buhay. At katulad ni Boy Gonzales na namimili ngayon ng torotot dahil magtotorotot na lang daw po siya. Punta natin sa RH29 Boy Gonzales Dumagoso, Ilacuna Versosa. Boy, kumusta ang Divisoria? Siyempre, nagsisimula rin yung bentahan ng torotot dito sa Divisoria bilang pampaingay sa pagsalubong ng bagong taon. Boy! Dito sa Tabora, yes. Naririnig ko kasi si Kuya kasi nagtotorotot, parang paus yung torotot niya. Nag-Christmas party din ba yan? Nag-hosting ba yan? Yes, kaya paos, kumanta ito si Elias
Natawa ako sa torotot niya, paos. Boy, magkano yung torotot na ganyang kalaki? Magkano yan? Elias, halika rito. Elias, Manang Elias, halika rito. Kuya Elias, Merry Christmas, Happy New Year. Ito, local made, mga gawa sa karton. Local made to. Magkano presyo ng torotot nyo, Elias? Bali, depende po sa size and design po. Katulad po nito, 35 pesos. Oh. Ito po, semi-jumbo, 35. 40 po. 40 po dito sa semi-jumbo. 40. Pero po tayo ba dito pagpipilian? Ano pa? Yung meron din po mga feathers, mga polka dot. Pagka isang peraso, pwede bumili. Wholesale po. Wholesale. Opo. Ilang Per bundle peraso? po. 30 peraso. 30 peraso. 30. Magkano yung 500? Opo. 30 peraso. Depende po. Depende sa laki. Opo, Depende sa laki. At yun. Kamusta benta? ayos naman po. Actually, maganda po yung benta ngayon. Nagsisimula na po siyang dumami. Wow. Hanggang naging maulan kahapon, pero inahanap po siya ngayon. Aba naman. Eh di masaya ang... tingnan mo nga, ano yun, boy? Pero yung binibenta ba ni Kuya Elias, ganyan lang kalalaki? Wala bang yung mga pambata, yung mas maliliit? Meron ding, tingnan ko yung maliliit niya, pambata. Yan. Ito. Meron din ito. Oh, magkano naman yan, yung wholesale niyan? Ang cute, oh. 25 po. 25 pesos. Oh, mura lang. Wholesale, ang wholesale nun. Oh. Oo. 20 po. Eto, ang ganda na ito. Gusto yan ng mga batang babae, oo. Oo, pwede mo pang yung gawing sombrero. Sombrero. Pag kayo, pamilya. Halimbawa, shoot mo nga yan, Elias, yung apple, ayan. Ayan, oo. Ayan, sabay picture. Saka picture kayo, di ba? Yun ang doon, yun ang purpose din yun. 2 in 1 na yan, boy. May malaki. Ito, 20 tumpok. Magkano pong buo niyan? Magkano buo niyan? 500. 500. 50 piraso. Si ate, 50 piraso. Boy! Yes. Wait lang, bago pa tayo magkalimutan, ng News Center, sabi dito, magdala ka daw ng torotot. Oo, sa News Center, magdadala tayo ng torotot. Dala ka ng torotot. Ang kagandahan nito local made, pwede yung pang gamitin pagka-picture na sombrero. Props, props siya, boy. Ayan, cute. Oo, yan, mukhang bagay na bagay kay Kuya Elias, bagay na bagay sa kanya itong... bagay sa'yo, Elias, Tapos, meron dito po, bata, yan ito, halimbawa, yan, pambata, maliliit. Yan. Ayan, ito, mga pambata, oo. Oo, tapos marami rito mga kapamilya ka. Makikita rito yan sa... Ba't umiiyak kayo, nanay? Ano po Hindi siya naiiyak, nahihiya siya, ikaw talaga. Sa dami nang namimili, naiiyak. Dito lang siya makikita yan sa William, Debbie, saan? Binondo, tapos kanto ng Tabora. Okay. At siyempre, mas magandang tangkilikin na nalangan natin, Elaine. Yung mga local made. Yes, tama ka dyan, boy. Local made. Dito na kayo magtungo, yung mga sasaluba. Pero mas maganda talaga, magturoto talaga kaysa naman gumamit tayo ng mga fireworks. Baka mamaya, madisgrasya pa tayo. Yan, nakita nyo, yan, Pwede yung paggamitin yung sombrero. Yan yung sitwasyon natin na kasalukuyang dinadagsa ng Eric, ano yung dala mo nga? So marami na mamimili dyan ngayon? Ang dami na? Marami na, dumarami na sila. Dumarami na. Asan yung turotot mo? Asan yung piloto mo? Ano yung dala-dala ng piloto mo? Asan? Ba't pinalik mo na turotot kanina? Hoy, bawal yun! May laway niya na yun Hindi, ibang klaseng turotot naman yung niya. Yun ba yung ginaganon, boy? Yung parang binubombahan? Ayan, para hindi maubusan ng hangin. Hindi bomba, gawang China. Pero ito mga nasa harapan natin, puro local made yan. Hindi mo sa amin pinakita yung gawang China, boy. Ito yung gawang China. Ayan, Alina, parang hindi pa kumain to sa Eric. Lakasan mo. Yan. Parang ka nagbebenta ng puto. Ano puto? Puto? Parang
puto na, bili na kayo puto. Hindi, ito. Itong mga tindahan ng Turotot, umaasa sila. Kasi kahapon, saka nung isang araw, medyo ulan. Pero ngayon, wala nang ulan. Pero umaasa sila na dadagsayin at marami na mamibili ng mga Turotot dito sa Divisoria, sa Tabora, corner Willie de Binondo. Yan ang sitwasyon sa tindahan ng Turotot sa Divisoria. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Maraming salamat, Ninong Boy. Huwag kalimutan ang Turotot ng News Center. Dahil kung hindi ka daw nila pagre-reporten maghapon. Maraming salamat. Nako, dagsa na ulit ang mga mamimili dyan sa Divisoria. So, yung mga may plano pong pumunta, i-ready nyo na po ang inyong mga energy, ang inyong po mga sarili, magbaon ng tubig. Bagamat hindi pa naman sobrang maraming tao, kumukonti, paunti-unti dumarami na raw po ang dagsa ng mga tao dyan sa Divisoria. Ayan, magturotot na lang kayo at i-promote natin, tangkilikin natin yung mga locally made na turotot. At least yon, mayroon ka ng turotot, mayroon ka pang party hat, diba? 2-in-1. Bilhan nyo na yan. Yan si Kuya Elias. Punta niyo si Kuya Elias. Ano yan? Ba't mayroon kang, hindi naman turotot yan. Nakakaloka ka. Bulag. Malabo ang paningin. Nako-contact lens na nga. Pero, ayan po ang sitwasyon dyan sa Divisoria. Batiin lang muna natin bago tayo mag-commercial break. Nakatutok sa atin, sabi niya, pag kumpleto na ang supporting documents at hindi pa nabigyan ng permit, kulang daw yan sa supporting pesos. Nako, tama ka dyan, Diyos maray na aga sa imo, Sir Bong Ariola ng PCSO. Magandang umaga, nakatutok sa atin. Maraming salamat. Lagi itong nakatutok sa atin si Sir Bong Ariola ng PCSO, ang aking kababayan na Bicolano din po ito. At si Sir Rex Kayanong na nakatutok sa atin, nakikinig daw sila dyan sa Barangay San Isidro, Antipolo. Ayan, just maray na aga dyan sa may Oreta, Barangay San Isidro. Merry Christmas, nakatutok sila sa atin. Hanep tong sinend mo sa akin, Sir Rexa. Ano to, pawid na bahay. Very, ang ganda ng bahay mo. Nakakamiss ang buhay probinsya habang may gatong dun sa may yung kanilang sa atin uso yung kalan, sa kanya kahoy ang ginagamit And hello din kay Sir Edison na nakikinig sa atin, nanonood via Sky Cable Channel 129. Ayan, may ebidensya pa, nakasend pa. Good morning sa iyo, Sir Edison. Magandang umaga at Merry Christmas. At maraming mga komento dito sa ating YouTube channel. Mamaya babasahin po natin yan sa ating pagbabalik. Kailangan lang po muna nating maghanap buhay. Pilipinas, ang oras 9:27. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pain Management. Daming Bayan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he... Ayan, Jose Marichan pala tayo. Bakit kasi Mariah Carey yung pinapatugtug ko kanina? Di ba sabi ko support local? Cards, I believe... Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Ito pa rin po ang inyong nakakasama sa programang Damdaming Bayan, Sister L. Elaine Apit. Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Sabi ni Frankie Restituto ang kanyang pangalan, nakatutok via YouTube channel. Ang sabi ko daw, magdala ng turotot. Alam nyo kung ano daw dadalhin nyo? Yung kapitbahay. Sobrang ingay siguro na kapitbahay nito. At isang magandang umaga din. Nakatutok naman dyan sa may Sorsogon. Si Roger Espenida, shout out daw sa mga taga-Gubat, Sorsogon. Diyos maray na aga sa inyo. Mamaya puntahan natin yung ilan pa sa mga pagbati ng ating mga viewers, listeners. Nakatutok na hindi tayo iniiwan sa ere ngayong December 26, 2025. Tapos na ang Pasko, pero
hindi pa Pasko, hindi pa bagong taon. So, alam naman natin, nakaano na yung mga ibang tao, naka-holiday na, namamasyal, at pa-chill-chill lang. Sana all may bakasyon. Pero puntahan natin ang mga wala ring bakasyon. Puntahan muna natin si Manang Milky, 5 bills. Isinusulong daw ng Quadcom para maisaayos ang mga batas sa mga sangkot sa Pogo, extrajudicial killings at pagkuha ng pekeng mga dokumento. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Magandang umaga, Sister L. Umaabot sa 30 proposed amendments ang panukala ng Quadcom para mapalakas sa mga umiiral na batas at matiyak na hindi na maulit pa ang mga pang-aabuso at karahasan. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, tagapamuno ng Quadcom. Layunin nito na maayos ang mga butas sa kasalukuyang legal framework sa pagsugpo sa Pogo, extrajudicial killings at talamak na pagkuha ng mga pekeng dokumento na mga dayuhan. Paliwanag ni Barbers, lumabas sa hearing, pinag-aralang mabuti ng mga local at foreign crime syndicates ang mga kahinaan at butas ng ating mga batas at ginamit ito para magawa ang kanilang mga iligal na gawain sa ating bansa. Ang 5 inisyal na panukala ay ang pagturing sa EJ case bilang mga heinous crime, tuluyang pagbabawal sa operasyon Pogo sa bansa, ang civil forfeiture sa mga iligal na ari-arian na nakuha ng mga dayuhan, agad na pagkansela sa mga birth certificate na nakuha ng mga dayuhan at mabigat na parusa sa conspiracy at espionage. Sabi ni Barber, sa mga pagdinig ng Quadcom, napatunayan ang culture of impunity ng Duterte administration base na rin sa testimonya ng mga pamilya ng mga biktima ng EJK resulta ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Nabuo ang Quadcom nang madiskubre naman ang 3.9 billion pesos na illegal drugs sa Mexico, Pampanga noong September 2023. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH12, Manang Milky Rigunan. Samantala, puntahan natin ang Senado adjusted case rates ng PhilHealth, bungad daw ng pagpupursige. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Elaine, nakatulong yung pangukulit ng iba't ibang mga grupo at individual para magkaroon ng pagbabago sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang paniniwala ni Senator Christopher Bongo na siyang chairman ng Senate Committee on Health. Ito matapos ang report ng PhilHealth na itinaas na yung kanilang case rates. Kasama na dito yung sinasabing hanggang 50% na ang kabuuan simula noong November 30. Sabi ni Go, layunin nito na mabawasan ang pasaning pinansyal ng mga miyembro ng PhilHealth, lalo na yung mga mahirap nating mga kababayan. Maliban sa kanyang walang sawang posada sa mga reformang ito, ay kinilala din ang tulong ng iba't ibang mga health advocates para sa kalusugan. Itong matatandaan na nung hearing noong December 18 ng Senate Committee on Health ay mismong si Chief Operating Officer Eli Dino Santos ang nagsabi na adjusted na ang mga case rates ngayon ng PhilHealth, kasama si Senator Bongo sa mga tumayo at umalma sa desisyon ng Bicameral Conference Committee ng 2025 National Budget na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth sa 2025 kahit na 74 billion pesos ang inirekomenda ng Department of Budget and Management. Ito si RH28 Raymond Advas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, RH28, lakay Raymond Adpaas. Batiin natin mga nakatutok sa ating social media accounts. Bigyan da natin to Ngayon lang tayo babati ng dire-diretso sa kanila kasi kapag regular day, hindi tayo makapag-shout out Pero sabi dito ni si Danilo Pereña, kumusta sa mga parientes ko dyan sa Barangay Ay, talaga ba? Taga mismong sa amin pa to, sa Bautista pa talaga. Jovillar, Albay, Pereña family at Ibanez family. Hello po, good morning. At magandang umaga naman kay Fernando Bernardo. Sabi niya, tama si Attorney Persida. Sabi niya, kahit anong pilit ng gobyerno sa kanya na magpabaksin, ayaw niya dahil alam
niya ang batas ng Diyos. Sabi niya. Hello naman kay Lee. Medyo iba yata yun, medyo off Pero good morning sa'yo. Salamat sa pagtutok. Hello kay Lino Parocha. Sabi niya, Sir, totoo yan. Pinipinsala talaga nila ang lokal guy ng pamimigay daw ng binhi. Pamimigay daw ng binhi pero may sakit naman. Siguro ito yung medyo may mga diferensya ng mga binhi. Hello naman kay Develia Leia na bumabati kay Kuya Boy Gonzales na Merry Christmas. Hello kay Margarita Castellano, good morning. Kuya Willie Relador, nanonood daw siya. Happy New Year dyan sa may Gapan City sa Nueva saan ba yung Gapan? Ecija. Gapan Nueva Ecija. Hello naman kay Vale Paredes. Ayan, kompleto na naman daw ang araw niya mula dyan sa may Davao City. Hello po sa iyo. Good morning. At shout out sa mga taga Iriga City at Mekawayan, Bulacan. Ayan, sa family De Villa mula kay De Villa Leia. Kay Carlos Miranda Jr. Magandang umaga. Good morning. Merry Christmas kay Maria Cristina Tagudin na nandyan sa may Manila Hills Greenhouse. Good morning. At kay Alvin de Torres na parang iba daw ang boses ko. Iba po talaga ang boses ko dahil ang Sister L nyo po ay paos. Sister L, paos apit ako ngayon. Hi kay Ronald Salazar na nanonood dyan sa may Tarlac City. Good morning. At kay Napoleon Buenavista na nanonood naman sa atin all the way dyan sa may Antipolo City. Good morning. At kay Romantic Moon. Sabi dito ni Nazario Torrio, parang medyo nagano sila dito, nagkakaroon ng discussion, debate sa ating YouTube channel. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa ating programa. 9:42 na po ng magandang umaga. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala. Pilipinas ang oras 9:42. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mood and Anxiety Resource and Referral Center o Damdaming Bayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Minus Lakay Mayor Deo Makalma. Ninong Lakay Mayor, nasaan ka na ba? Kala ko hahabol si Lakay Mayor, no? Mukhang naguhugas ng mga pinagkainan eh. Pinagugas ng pinagkainan. Uy, may mga kababayan tayo dumadagsa na ngayon dyan sa may area naman ng Bulacan para mamili ng kanilang mga paputok, fireworks, firecrackers ngayong pagsalubong po ng New Year. Pero ang ating paalala, ingatan po ang ating mga sarili. Just make sure na safe at ligtas. Ano ba yun? Kakainom mo yan ng kape. Ligtas ang bawat miyembro ng pamilya sa pagdiriwang pagsalubong ng bagong taon. At mag-iingat po tayo dahil may mga insidente ng indiscriminate firing. At yung mga stray bullet, nako, nakakatakot nakakatakot itong mga ganito dahil wala kang kaalam-alam. Kamantak-mantakin mo, natutulog ka, biglang may balang pupunta sa mahigaan mo. Yung nangyari dyan sa may area ng Paranaque, mabuti na lang hindi tinamaan yung pamilya habang tulog at yung kasambahay nakakatakot dahil yung baby ay 10 months old kung hindi ako nagkakamali at nandun sila sa isang kwarto yung kanyang nanay at tatay at yung kasambahay nila, pero nagulat na lamang na habang natutulog may bala, ligaw na bala po ng baril ang biglang tumama sa kanila dun sa loob at napakalapit halos ilang sabi kanina ni pangalan nun, isang engineer yun, di ba? Yung kanina, sabi niya yung bala daw parang isa't kalahating dangkal lang doon sa hinihigaan ng kanilang kasambahay. Kamukat-mukat mo yan, mga loko-loko, kahit gano'n kayo kasaya. Di wag na lang kayo magpaputok ng barel. Kung kayo sobrang sayo, pukpok mo na lang yan sa ulo mo. Ay, sorry. Mali yun, mali. Wag ganon. Isipin nyo na lamang kung mayroon kayong isang buhay na madamay dyan. Kahit gaano pa kayo kasaya, magtatatalo na lang kayo.
o kaya magsisisigaw kayo, wag na lang kayo magpuputok ng baril. At kapag kayo may nadamay na inosenteng buhay, kahit po anong gawin ninyo, kapag kaya namatay, hindi nyo na yan maibabalik. Puntahan muna natin bago ako tuluyang ma-high blood. Si RH5 Val Gonzales, ang report ni Val. May kinalaman din to sa firecracker, 22 community firecracker zones at 2 fireworks display areas inilatag naman dyan sa may Quezon City para po sa mga magpapaputok sa bagong taon. Report mo na kay RH5 Val Gonzales. Val? Sister L, kasado na ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon at Quezon City Police District ang mga tinalagang community firecracker zones at fireworks display areas para sa mga magpapaputok sa pagsalubong ng taong 2025. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Colonel Melasio Buslig Jr., ang 24 na mga lugar na ito ay maigpit na babantayan ng pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sabi ng opisyal, ipatutupad ng QCPD ang ordinansa at mga batas na sumasaklaw sa pagbebenta, paggamit at paggawa ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng Watusi, Piccolo, Papapa, 5-star at maraming iba pa. At para anayang matiyak na mababantayan ng lungsod ay nagtalaga na ng 1,200 personnel at 2,203 force multipliers ang QCPD para maipatupad ang mga umiiral na mga batas at ordinansa na may kinalaman sa paputok. Batay sa naprobahang 2 ordinansa sa Quezon City, papatawan ng multang mula 1,000 hanggang 5,000 piso at may kaakibat na pagkakakulong ng hanggang 1 taon ang sinumang lalabag. Dahil dito'y hinihikayat ni Colonel Buslig ang mga residente ng pinakamalaking lungsod sa Metro Manila na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay tulad ng toroto, tambol, takip ng kaldero at maraming iba pa para salubungin ang bagong taon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Bago tayo magpaalam sa ating programa, may 5 minuto pa tayo at batiin muna natin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. Kuya Noel Espiritu ang ating kasamahan dito sa IT. Ayan, Kuya Noel, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Bekenemen. Huwag kang dadaan sa New Center. happy birthday din. Aba naman, nagbe-birthday Senator JV Ejercito from Lakay Raymond Dadpaas ang pagbate. Happy birthday, Sen. Mula din po sa DZRH. Happy birthday, Senator JV Ejercito. At happy birthday kay Miss Evelyn Braha sa mula kay Kuya Kaloy at MBC Sales. At sa DZRH na rin po. Happy birthday, Miss Evelyn. And happy birthday to Nino Abraham. Siya daw ay nakikinig ngayon. Happy birthday po sa'yo. At shout out ko lang yung mga nakatutok. Hello kay JP Acuña. Good morning. Shout out daw sa mga taga-Tangos South Navotas na walang sawang nakikinig sa DZRH. Aba naman, maraming salamat dahil po sa inyo number 1 po kami sa latest survey ng Kantar sa Metro at Mega Manila. Shout out kay Nanay Vicky Acuña at Tita Rosario Carion. Maraming salamat daw. Pagbati mula kay JP Acuña. Sabi ni Beat Beto Santos, sana daw doon sa paligid kung sino man ang nakadinig ng putok ng baril ay isumbong sa barangay at pulis para mahuli na ang nagpaputok ng baril dyan sa may area ng Paranaque. Sabi ni Marlon Bungapat, Merry Christmas daw. Kahapon wala si Mayor Lakay, siguro naglalaba. Ngayon wala pa rin, siguro naglalaba pa rin daw si Mayor. Sabi niya, Sabi niya, ma'am, totoong ikaw yan hindi yan AI. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ito AI. Mukha ba akong AI? Tingin ko po hindi magagaya ng AI ang tawa ng Sister L. At si Sir Anthony daw ay solo flight din. Aba, nakatutok sa atin itong si Marlon. Maraming salamat. Shout out dyan sa mga taga-Japan. Japan, Nueva Ecija. Sa mga taga-Japan po, shout out sa inyo na lagi naka-tune in sa DZRH. Naka-FB Live na daw po.
naka-TV pa. At kapag daw po brownout, naka-transistor radio naman. Aba, maraming salamat po sa inyo. At kay Camar Urbano nanonood, nakita ko ngayon. At shoutout din kay sa mga taga San Pascual, Masbate, malayo-layo ito. Wala pa daw payout ang senior, sabi ni Jok Lastima. Ayan, DZRH number 1. Salamat po. Si Sir Mar Urbano, ayan. Happy New Year din po. Ayan, Sir Mar, Happy New Year. Caso Jimenez, batiin natin at binabati niya daw ng happy birthday ang kanilang mista na si Senator Joseph Victor Ejercito Estrada from PMA Maringal 88. Ayan, PMA Maringals 88. Happy birthday daw po, Senator JV Ejercito, mula po sa iyong mga kamista sa PMA Maringal Class of 88. Ayan. At binabati ko rin ng maligayang hindi na Pasko, belated happy Merry Christmas and advance Happy New Year ang aking mga pamilya dyan sa Bicol Region, Kadag and Apit family. Advance Happy New Year and belated Merry Christmas po sa inyo. Sila ay nakatutok din. Lagi yan nanonood yung mga yan via RH TV. At yan na po ang kabuuan ng ating programang Damdaming Bayan. Again, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan. Ngayon po ay tayo ay nagsasaya, nagdiriwang po tayo ng Pasko at magdiriwang tayo ng bagong taon. Pero ang lagi po nating tatandaan, ingatan po ang ating mga sarili, ang ating kalusugan, ang ating mga mahal sa buhay. Irespeto ang ating kapwa, magmahalan po tayo at lagi po tayong chill lang, huwag po laging mainit ang ulo at tayo po ay magmahalan, magbigayan ng bawat isa at maging blessing po tayo sa ating kapwa Pilipino at sana po tayong lahat ay maging responsabling mamamayan ng bansang Pilipinas at wag na po siguro tayong laging nag-aaway-away. Mahirap po ang laging nag-aaway-away. Sabi nga ni Miss Chris Aquino, dapat love lang tayo. So, kung mayroon kang kagalit ng 2024 at hindi mo pa rin siya kayang patawarin ng 2025, okay lang yan. Ang pagpapatawad po ay may tamang oras kung kailan feel nyo na at bukal na po sa inyong loob ang pagpapatawad. O kaya naman po yung taong hindi nyo gusto, hindi natin maiiwasan, may mga tao talaga tayong hindi nagugustuhan. Huwag nyo na lang pong awayin. Huwag kayong makipag-away. Minsan kahit tayo ay galit, okay lang yan. Ibuntong hininga nyo at idasal nyo na lang. At yung mga taong may nagawa sa inyo ng mali, kahit hindi sila nagsosorry, hayaan nyo na po sila. Okay? Kasi po, kailangan we choose our peace of mind. Huwag nating punuin ang ating sarili ng mga puot at galit. Bagkos ay punuin natin ang ating mga sarili ng pagmamahal. Kasi hindi naman po natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay ng tao dito sa mundo. Kaya dapat yung pananatili natin sa mundong to ay punuin natin ng kabutihan at pagmamahal. O, diba? Amen! At na po ang kabuuan ng ating programang Damdaming Bayan. Ito po si Sister L. Elaine Apit minus lakay Mayor Deo Macalma. Susunod na po ang programang Operation Tulong kasama ang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas sa oras, 1 minuto makalipas ang 10:00. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Biogesic for kids, now in syrup form.